Si Mayor, nabigyan ko ng 100 milyong piso from the LGSF para maayos yung kanilang City Hall, yung sa General Santos City Hall. At lahat ng pamilya ng mayroon silang casualty na biktima, nasawi, ay magbibigay tayo ng tig 50,000. Hello, hello! Big love shoutout po mga minamahal kong kababayan Luzon, Visayas at Mindanao. Ha? Lalo na po yung ating mga kababayan po dyan sa General Santos at Sarangani, guys, no? Na lubang na apektuhan po ng napakalakas na lindol po. Big love shoutout po sa inyo, mga minamahal kong kababayan. Kumusta po kayo dyan? At ganun na rin po sa ating mga OFW at balikbayan po sa iba't ibang panig po ng ating mundo, isang mapagpalang araw o gabi po sa inyo, sa inyong kinaroroonan, guys, no? O ano man ang oras mayroon po kayo dyan. Ayan, guys, gusto naman po nating bigyan ng pagpupuri, guys, no? Ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa maagap na aksyon, no? At pagtulong sa ating mga kababayan po doon sa Mindanao na nasalanta po ng napakalakas na lindol, guys, no? At kanina nga po ay nagtungo na po doon ang ating mahal na Pangulo para personal na inspeksyonin po ang mga gumuhong gusali po doon. At ayun nga po, at namahagi po ng tulong sa lokal ng pamahalaan ng General Santos City. Nagbigay po ng 100 million pangtulong po doon sa kanilang lokal. At tagsi 50 mil naman po doon sa mga naguhuan ng mga bahay. Guys, no, yung mga napinsala po ang mga bahay. Tagsi 50 mil po ang tulong po na ipinamamahagi. At ganun din po sa mga food pack po, mga minamahal kong kababayan. Di ba? Ganun po ang ating Pangulo. Kaya yung mga kababayan po natin dyan na naghahanap po kung saan napupunta ang pera ng bayan, na inutang po ng ating mahal na Pangulo. Ayan po, napupunta po sa mga nasalanta po ng kalamidad ng ating bansa. Matatandaan nyo po yung nangyari din po sa Bugos, Cebu. Di ba? Ganun din po ang nangyari po doon. Mas malakas po itong sa Mindanao. Di ba, mga minamahal kong kababayan? Kaya kung nangutang man po ang ating mahal na Pangulo ng pera, kahit trillion man yan, kung napupunta naman po talaga sa sambayan ng Pilipino ang inutang po na yan, hindi nyo po dapat hanapan ng ating gobyerno. Nakikita naman po natin kung paano po ito tumulong at pagpapagawa po ng mga eskwelahan. Di ba, mga minamahal kong kababayan, na hindi substandard. Panoorin niyo po ito, mga minamahal kong kababayan, ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos sa General Santos City. Andito ngayon tayo sa General Santos High School. Tinitignan natin lahat ng naging damage dito sa eskwelahan para malaman natin. Napuntahan na natin yung ospital, napuntahan natin kung saan nagdi-distribute ng AX, 4,000 yata yung nandun, at dalawang eskwelahan. Ito at saka Charon, malapit lang dito. Tinitignan ko ano ba yung mga damage. Sa ngayon, merong obvious na makita na mga sira, pero kailangan pa rin natin tiyakin na safe. Kaya yung mga engineer ay papasok na para i-assess kung ano ba yung parte ng building na pwede pang gamitin, ano yung hindi na talaga pwede. Kailangan pabagsakin yung buong building. Magbigyan tayo ng impormasyon tungkol dyan. Mula naman sa tulong na ibinibigay natin, magbibigay tayo sa nabigyan ko si Mayor, nabigyan ko ng 100 milyong piso from the LGSF para maayos yung kanilang City Hall, yung sa General Santos City Hall. At lahat ng pamilya ng mayroon silang casualty na biktima, nasawi, ay magbibigay tayo ng tig 50,000 para sa kanila, para tulong dun sa kanilang naging malapit sa kanila na namatay. DBN naman ay magbibigay ng pondo mula na naman sa LGSF para sa infrastruktura sa Sarangani province at saka sa South Cot. At meron din damage doon. Pero dito talaga ang pinaka-Sarangani is really the hardest hit. Ang report sa akin doon sa power supply ay we are up to 85% back to full performance. Meron pa tayong mga inaantay. Meron pa kasi mga area, 2-3 area
na hanggang ngayon hindi nila mapasok, hindi nila maayos ang mga distribution at pati planta. May plantang that had two plants had to stop operation. Hindi nga nila mapasok sa ngayon dahil barado pa yung kalsada, either nasira yung kalsada o nagka-landslide. Kaya hindi makapasok pa yung ating mga vehicles. Those areas naman na hindi kayang pasukin ng mga sasakyan para sa mga engineer natin, para sa mga magbubuo ulit ng mga sistema natin, ay yung relief goods, nakapag-deliver na tayo, nag-helicopter na tayo, places like Glan na hindi pa hanggang ngayon, walang road passages. So, pero nag-report sa akin ang AFP na nakapag-deliver sila ng pagkain, nakapag-deliver sila ng gamot at kung ano yung mga lagi natin binibigay na pangangailangan sa mga tinamaan ng tinamaan itong sakuna na ito. Pati yung kausap ko yung mga teacher at sinabi ko sa kanila, alalahanin nila na traumatizing itong experience para sa lahat sa mga estudyante, para sa mga bata. So bantayan din nila. We have a program sa DOH na tutulong sa mental health ng mga bata na dumaan sa ganitong klaseng experience. Kasi kahit kuminsan hindi nagsasabi yung bata, kailangan, sabi ko, bantayan din nyo na mabuti. Pag may nakita kayo na mga kailangan ng tulong, pwede naman kami pwede naman kami tumulong sa DOH. Yung mga teacher mismo, ang gagawin nila, meron silang training after this. Magte-training sila para diyan, precisely para makausap and provide a little therapy sa ating mga estudyante. That is one of the main concerns. Kuminsan hindi masyadong napapag-usapan yan. Communication is back. Kompleto na naman ulit yung communication. Ang pinaayos pa ngayon ay yung water supply. Medyo nabitin ang water supply. And ang problema ay nag-aalangan ang mga supplier. Baka wala na makapasok na resupply. So, dinadahan-dahan nila yung pagbenta. So, we are assuring them, huwag nilang ilalahanin yun. Dahil kapag nagkaubusan ng supply, magdadala kami ng panibago. So we are continuing to work together with the local government. The Congresswoman is here, andito yung mga barangay chairman. We are continuing to work with them closely to make sure that all the needs, yung immediate needs ng mga naging biktima ay matulungan natin kaagad. Even kahit yung mga walang trabaho ngayon, doon sa nakita natin, masama tayo sa casualty rate. Doon yung mga nakita natin, also the teachers na sabi ko sa kanila at saka sa lahat ng mga iba ay so yung mga mag-report sila yung mga bahay nila, yung mga personal homes nila. Kung kailangan nila ng tulong, NHA, papasok ang NHA para tulungan sila. Doon sa dati yung isang pinuntahan namin school kung saan distribute ng tulong, pati yung mga out of work ngayon dahil nagsara ang mga tindahan, hindi sila nagtatrabaho and no work no pay yan. Kaya meron din silang kaunting tulong na tinatanggap mula sa DSWD at saka siyempre yung tupad sa DOLE and IX na ating tulong for all our citizens in crisis situation. So patuloy lang ang ating ginagawa. We are still trying to assess and trying to assess the buildings that have been damaged. What is the nature of the damage? What do we need to do to put them back into service? Whatever, yun ang ating unang ginagawa. Of course, the first step is always mag-provide ng relief goods, mag-provide ng healthcare at evacuation. So now we are also working to very quickly open lahat ng mga daanan para kung kahit saan makapasok na yung mga sasakyan natin, magdala ng tulong, mag-ayos ng mga electricity, ng mga water system at mabilis na ang pagdala ng serbisyo dito. So that's the situation right now. And we hope we will not feel any more aftershocks and we can continue to work to bring whatever the needs are of those who are victimized by this earthquake. Okay, thank you. At ayan na nga po mga minamahal kong kababayan, nakita nyo naman po ang ating mahal na Pangulo guys, no? Mahangin po dun sa lugar niya, no? Sa General Santos. At ang sabi niya nga, medyo nagpatawa pa ng konti. Baka masama naman daw po siya sa
magiging casualties po ng lindol po sa General Santos. Okay, mga minamahal kong kababayan, maraming salamat po sa patuloy na suporta. Sa mga bago pa lang po sa aking channel guys, pakisuportahan niyo po ang inyong Kuya Alan, subscribe, comments, and like. Salamat po. Hanggang sa muli. God bless at ingat po palagi.